Welcome kayo muli guys dito sa ating final part ng ating Manila to Samar travel, epic adventure. Sad news dahil yung footage natin simula Sipokot hanggang dito ngayon sa Sorsogon ay na-reformat, na wipe. Hindi ko alam, akala ko kasi na i-transfer ko na siya, kaya nung na pull na lahat ng mga memories ko, nag-delete ako. Yung na-delete ko pala hindi ko pa nasisave, kaya too bad. Pero okay lang, enjoy pa rin natin yung ride. Maganda naman yung biyahe, maganda yung tanawin, kaya tuloy-tuloy lang natin yung biyahe. Time check, 10:16. Arrival time, alas 12 pa rin. Pag nadaanan na natin yung Erosin, yung crossing doon, malapit na. By Copra Coconut. Malapit na mag less than hour. Ha? 25 na lang. Nasaan tayo? Ayun. Dito na tayo sa Sorsogon, guys. Lapit na. Parang maganda yung municipal nila dito eh. O yung City Hall pala. Kasi Sorsogon City sila eh. Kaya City Hall. Tignan natin kung madaanan natin yung City Hall nila. ...100 meters, uneven pavement ahead. Wala na. Ganda na ng daan ulit. Akala ko erosin na. Akala ko erosin na. Hindi ko nakita. Nakita ko lang na may crossing.
Pais daw, pais. Tapos walang barko kasi Sunday. Uy. Inom muna tubig. Hmm. Ito na tayo sa Sorsogon City. Ba't dito sa 4 lanes pare. Puyat kasi kit nung kahapon. Madaling araw umalis. Barangay San Isidro na tayo. Ano yan? Ha? Stop ka dito? Oh, may stopan, no? Ayan, no? Nag-stop sila dito. Mga nagmotor, oh. Uy, may toyo na naman. Parang nanaginip ko, nadaanan na natin to. Ayan, oh, toyo. Erosin. Ayan. Pag kumaliwa dito, papuntang Erosin yan. Dito tayo, Matnog. Uy, ba't doon? May Matnog nakalagay. Ito na yun. Yung Coastal Road. Coastal, uy, may exhibition si Kuya. Tatayo din sana ako. Mahaba din, 4.9 kilometers. Itong coastal road yata ito.
Hmm? Tumatalon-talon eh. Water break. Hmm. Parang may ganito din ang Bohol ha. 'Di ba? Coastal Road. Uy, ganda to, no? Hmm. Water break. Dito pa rin tayo sa Coastal Road sa Sorsogon. Mga hindi pwede dito yung mga ano, buses. Mga light vehicles lang. Time check 11:15 ng umaga. So, umalis tayo kanina doon sa Sipokot 5 AM. Nakailang oras na tayo? 6 hours? 6 hours kasama na pahinga. Mga water break. Yung ngawit sa puwet break. Oh. Malalim pala yun. Oh. Delikado. Hindi hindi pa tapos oh. Papunta pa yan doon pala oh, ginagawa pa rin. Maganda pala kung matapos yan oh. Baka. Oh, may bus na dumaan. May SM pala dito. Ah, kaya pala dito pinapadaan yung mga sasakyan para makapag-SM. So, maganda rin para hindi ma-traffic doon sa main road.
SM Sorsogon. Oh, hindi ko pa nagawang manood San Juanico. Kasi akong pinapanood palagi. Oo, Manila to Samar lang muna. O kaya yung Manila to Leyte, Manila to Mindanao. Yung Erosin. Hindi yun doon kanina. Dito pala guys yung daan papuntang Erosin. Yan yata yun, oh, tama. Dito tayo kakanan, Pamatnog. Yun na yata yun, eh. Baka doon, tignan, check natin. Gutom ka na? $11:30. Oo. Naganap na ta. Ito, nakakuha na ta. Balikan natin? Ha? Tignan mo yung kuano. Tingin ka sa malayo. Nakikita mo yung init? Oo. Nagbabago ang imo view. Lapit na tayo sa katotohanan. Dahan-dahan na nga ta para makakain na ta. Mainit lang. Diba, itong motor natin. Sige, baba ka na. Kain muna tayo. Update lang guys, kakatapos lang namin kumain ng lunch. So, time check ngayon ay 12:06 na. Isang oras pa dito bago makarating ng Matnog Port. Pero mabilis na lang to. Kaya subaybayan nyo hanggang sa makarating tayo doon. Pakita ko sa inyo kung paano bumili ng ticket, ano yung ginagawa, magkano ang magagastos. Tapos kung ano yung gagawin kapag nandun na tayo sa Matnog Port. Minsan nakakalito kasi bigyan natin ng pansin yung kung paano yung process doon. Okay, enjoy the ride guys. Ganda oh, yun oh. Sabi ko, nag-send na si Dante ng sahod. Sabi ng mga kuwan, mga tao, yung nagbubutas ba ng ng mga daan, sabi nila, kung bubutas-butasin nyo lang yung daan kahit okay pa, ibulsa nyo na lang, sabi.
Hindi, sabi-sabigad lang yan ng mga tao. Oo. Oo. Kahit okay pa sisirain. Oh, tignan mo, ang ganda oh. Vulcan ba yan? Nung si Jerny ang nagmotor, dinire-diretso niya. Sanay din kasi sila magmotor eh. Oh, oo nga no, may bunganga siya. Ba't parang may puting usok ang konti? Yan no. Usok ba yan? Talaga. Ang ganda mo, Sorsogon. Saan kaya daan niya papunta? Papuntang Bulan? Hindi. Ay, Erosin. Dito pa lang ang Erosin? Kala ko doon. Doon pa lang ang Erosin. So, guys, mali yung naturo ko kanina na Erosin. Dalawa yun eh, na pa-crossing. Kala ko parehong Erosin yun. Papuntang Erosin. Mali pala. Pero malapit na tayo sa ferry. Madadaanan na natin dito yung mga parang pass. Magbibigay ng pass para makapagbayad tayo ng ticket. Papakita lang yata yung ORCR at saka license. So, abangan natin. Tingnan natin mamaya. Mas di ko pala dala yung ORCR ko. Lagot. Sorry sir, uwi na lang kami. Balik na lang kami Manila. Yung kuan, yung original iniwan ko. Uy. Taas. Tumatayo na ako para hindi masyadong mabigat.
Ang ganda nito. Oh. Doon yata daanan ng mga bus, oh. Yan, oh. Diyan na siguro daan ng mga bus. San Isidro, Batang. San Isidro. Ano yan dyan? Maligayang paglalakbay, ingat po. Overloading. Overlooking. Tuktok. Ayan, tuktok, oh. Chariot ba yan? Pababa pala dito, guys. Kawawa pala dito ang mga nagbabike. Hindi ko na nga ina-accelerator. Oh. Nakatago. Ten tons. Kala mo malapit na lang. Ito parang naalala ko to. Ha? Nung sumakay tayo ng ano. Oh. Grabe yun, no? Layo-layo, sakit sa puwet. Tandaan lang tayo dito kasi may mga uneven roads. Natnog na tayo, lapit na 23 minutes. Baka dito pa yon yung mga tent. May mga tent kasi dito, guys, na doon muna kukuha ng ticket yata or na-update na. Yung last kasi na napanood ko, meron ng parang bagong building na ginawa para doon. Pero meron pa rin kumukuha ng parang pinaka-pass na number yata yun o gate pass, parang ganon. Kukunin mo sa tent, tapos magbabayad ka doon na sa yung bagong building na ginawa nila na isahan na lang. Nandun na yung lahat ng terminal fee, yung ecological fee, mga ganyan-ganyan. Gasolina natin 2 bars pa, kaya pa yan. Siguro ano, pagtawid na lang natin ng Allen, pa full tank na lang tayo doon. Pang ano na yan, pang ilang gas up na, pang 4 pag nagpa full tank pa tayo. So update pala doon sa kinain namin kanina, guys. 180 pala yun yung lunch namin. Tip ko din pala sa inyo, guys, pag magmomotor kayo, bumili kayo nung sabon sa Shopee, yung nadidissolve na pwedeng ibulsa lang. Kasi pag na-CR kayo,
Karamihan sa mga CR dito, wala silang tubig o walang sabon. At least merong kayong sabon magagamit ninyo. Oo, magagamit nyo pang hugas ng kamay. Kung gusto nyo rin ng wipes, pwede rin naman yun. Pero syempre, maghuhugas pa rin kayo ng kamay. Kaya, bumili kayo ng sabon na maliliit lang siya na pwedeng bitbitin. Tapos nadidissolve na lang siya na sabon. Kaya, pwede yung pang travel. Kay misis ko lang yun nalaman, meron palang ganun. Kaysa bumili kayo ng isang buong bar, dalhin nyo pa. Minsan pag nabasa na, pangit na dalhin. Time check. Ha? Sarado 1:02 PM. Dito pa yun kasi 11 kilometers pa. Yun pala. Rehistro pala ang purpose nun, guys. Yung pupunta tayo sa tent dyan na parang may checkpoint. Paparehistro tayo na tatawid tayo. Para siguro ma-sure na ano yun. Yung dala nating mga motor o sasakyan ay hindi nakaw. Machi-check din kasi nila yun eh. Ano din, safety na rin para in case na makarnap yung mga sasakyan, hindi makatawid, mapaplag sila dito. Oh! Sakit sa kalooban pag tumatama ka sa lubak. Nararamdaman mo yung parang inuuntog yung buto mo. Yung gulong ko, guys, ng Honda Beat ko na version 2, nakaano ako, Corsa na dual sport. Pwedeng off-road, pwedeng dito sa on the road. Tapos yung size niya, pina-oversize ko. Yung 90-80 sa harap, ginawa kong 90-90. Tapos yung sa likod, ginawa ko yata ng 90-100, parang ganon. Kaya pa naman siya i-120 pero hindi ko na ginawa kasi baka magmukhang pandak si Honda Beat pag lumaki masyado yung gulong. Pero maganda yung kinalabasan ng gulong na Corsa Dual Sport. Nabili ko doon sa Tent Up. Mga 2,000 yata isa nun nung nabili ko. Matagal na rin. Kasi pagkabili ko nitong motor nung 2021, 2022 pala, October yon, mga ilang buwan lang pinalitan ko kagad yung stock ko na nagulong. Nabutas kasi yun eh nung may binisita akong isang kaibigan. Pinark ko sa kanila. Bagong bago nabutas. Mayat maya nawawalan ng hangin kahit na ano na. So, grabe yan. Uy! Ano yung kala ko doon tayo. Sino may tao sa likod nagbubusina?
Puro bangkingan pala dito, guys. Ano ba yan? Saan na tayo kanina? Yun, yung gulong na nabutas. Pinalagyan ko ng ano. Di ba sa Honda Beat, tubeless naman kasi. So, pinaremedyohan natin. Eh, habang nagbibiyahe, lumalambot. Eh, pangit naman ng ganun. Kaya, pinapalitan ko na yung dalawa. Tapos, binenta ko yun ng mura lang naman. Pero at least, ngayon maganda na. Medyo may tiwala na ako sa gulong ko. Full stop. Ito yata yung Station 6. Yeah. So, stop tayo doon. Present lang yung ORCR at license. Then, bibigyan tayo ng number. Tapos, dito sa Station 1 daw, merong babayaran doon na magbabayad ng mga ticket. Meron sila ditong Santa Clara. Tapos, Pascat. Alam ko meron pang isa, nalimutan ko lang yung isa. Tignan natin kung saan tayo makakasakay. Meron dito loading na, sasabihin. Naalala ko dati nung bagyo, ang dami ditong truck na hindi nakatawid. Mga delivery van. Haba hanggang doon sa pagliko. Anong station ng bus? Station 2. Lapit na tayo sa Station 1. Ito na yun. Ito na yata yun eh. Oo, ito na yun. Ito na tayo. Ay, daan pala doon. Gusto mo na bumaba? Saan ka dito? Dito na lang. Ha, hindi. Itong kuwan ba? Si Steve. Ay, pangikiraan. Saan na? Ang sunod. Meron ka dito? Ha? Kasama natin. So guys, 1:30 kami dumating doon sa Station 1. 2 PM na. Sabi, loading na daw. Kaya bilisan na natin.
Ayun oh. Ayun na sila. Ano pala eh. Bilis ni Steve magpatakbo. Ilang minutes pa ba? Hindi ko na nilagay yung kwan eh, yung cellphone. Bilis oh, nandun ka agad. Tayo. Ayan na oh. You are now leaving the island of Luzon. Tayo makapag-picture. Ayan. Pag dating nyo dito guys, pakita nyo lang yung ticket nyo. Yung kukunin niya yung registration number nung kinuha nyo doon sa station 6. Kukunin niya, tapos papapasokin na tayo. Pagkatapos dito, diretsuhin natin to. Pupunta tayo doon sa Coast Guard. Gate 3. Papasok tayo ng Gate 3. Diretso. Itong mga nakasama namin ngayon guys, mga taga doon yan sa amin sa Bagakay, mga kapitbahay namin dati, mga kaibigan. Tapos yung isang kasama nila, kapatid ko yan, ang layo-layo, naligo daw sila sa Erosin. Coast Guard muna, Coast Guard. Coast Guard. Dito, pupunta tayo dito. Ito yung Coast Guard oh. Ah, sige. Papasok na pala kami dito. Pero kung ito kasi mga kasama ko guys, papasok na kami. Yung kapatid ko na lang yung nagbigay ng
ticket namin sa Coast Guard. Oh. Ayan, ayun, napapasok na tayo. Gusto mo bumaba na din? Kasi para hindi tamakuan. Eh, dadin mo yun. Ikot daw kanan. Dito. Eh. Dito na lang to, no, boss? Dito lang to. Dito, kanan. Ha?
niya. Oo. Sige, inay ka. Hindi to. Sakay ka muna kasi mag-stop pa kasi. Ikaw nga ako. Kasi wala ko pa nasa. So, guys, update lang. So, pumila kami sa Station 1, 1:30 PM. Tapos, nabigyan kami ng ticket, 2 PM. Simula 2 PM, naghintay kami hanggang 5 PM. Bago umalis ang barko. Tapos dumating kami ngayon lang, 6:59 PM na. So, almost 2 hours ang biyahe ng barko. Ang nasakyan namin ay light ferry. Sabi doon, aalis na daw. Ay, sarado na naman. Ayun. May kuwan ba? Wait lang, stop na muna ta. Wala. Meron, sir? Meron. Oo. Unleaded, sir. Magkano ang litro? Oo. Doon. Oo. Oo, kinaya. Kala ko nga, hindi kakayanin eh. Full tank na, sir. Thank you, sir. Ayan. So, 201 yung last na pagas natin, guys. So, pang-apat na gas up natin yon sa buong biyahe natin. Pero meron pang natira tayong 1 bar kanina. Nagulat si sir doon sa sa gasoline station. Sabi niya, kinaya ng Honda Beat, Manila to Samar. Alam niya kasi na maliit lang na motor si Honda Beat eh. Pero kinaya naman. Kaya kung gusto nyong mag long ride din, pwede. Nakakapagod lang pag lubak ang daan. Kagaya ngayon, nandito na tayo sa Allen eh. Sabi ng kapatid ko, ni Steve, hindi naman daw gaanong lubak dito, konti lang. Hindi tulad doon sa papuntang Katbalogan. Doon talaga buong kalsada lubak. Yung kalsada na yung nag-adjust. Umalis na yung kalsada, lubak na lang iniwan. Dahan-dahan lang tayo kasi di natin kabisado yung daan dito. Nandito pa rin tayo sa Allen. Kaka-alis pa lang natin sa port ng Allen. So, may dadaanan tayo dito sa pinsan ni Mrs. sa Irinas. Makikikain kami doon. Kasi gutom na kami. Para makatipid na rin. Yan yung high beam ng TDD na auxiliary light. Maganda rin, kita malayo pa lang. Inabot na tayo ng gabi. Ang expected arrival talaga sana namin, guys, ay mga 4 PM or 5 PM na sa amin na kami. Sabi ng nakausap namin,
na nagtatrabaho dyan sa barko. Matagal talaga ang clearing ng dyan sa Matnog ng Coast Guard. Kaya almost 3 hours ang waiting time. Ito yung breakdown ng lahat ng nagastos natin sa biyahe natin ito sa Manila to Samar na biyahe natin. First gas up natin 211, then breakfast natin ay 142, then nag-lunch tayo 250, then second gas up natin 230, then yung room natin sa Sipocot 750 yun. Tapos nag-dinner tayo 150, then yung water natin ay 60, kaya ang total sa unang araw natin ay 1,793. Sa second day natin, na dahil nawala yung footage natin, nalimutan ko kung magkano yung nagastos namin sa breakfast, pero around mga 150 rin yon. Sa second day natin, yung nagpagas tayo 204 yon, then 180 yung lunch natin, tapos yung last na gas up natin 201. Dito na rin na putol yung ride natin dahil nalobat na. Sa sobrang pagod, hindi na nakapagpaalam sa inyo guys, pero nakarating kami ng bahay mga 9 PM na rin at matagumpay naman, nakapagpahinga, nakapag-relax at na-enjoy yung buong bakasyon ng summer. Kaya maraming salamat sa inyong panonood guys, kaya see you on the next one. Subscribe.